May tanong sa akin before na sabi, "Teacher, ano bang mas mauna? Anong ituturo mas una? Yung letter names? Yung A, B, C, D? Or yung sounds ba? Yung A, B, K, D, mga ganyan. Ano bang mas effective na ituro?" So, kung reading tayo, as in pagbabasa, this one, letter names and letter sounds, very effective din siya. Kailangan yan. Pero, kung beginner, yung anak niyo as in 2, 3, 4, 5, and is struggling, ibig sabihin nahihirapan, go with the letter sounds muna. Masasanay na lang, next na lang yung letter names. Why? Kasi, halimbawa, yung word na bat, di ba? Hindi mo naman sasabihin na, babasahin na B-A-T. Babasahin mo na siya bat or bat. So, effective muna, letter sounds muna, and mas effective siya kasi yung focus ng bata, I believe na mag-focus ka lang. If there is a focus kasi, mas mabilis yung absorption niya. Dati ang pagtuturo ko, if I still remember my student, pero magagaling siguro yung student na nakuha din naman. 5 letters in a day, which is 5 topics na yun. Even you're attending a seminar or inutusan ka ng nanay mo nung bata ka pa. Ito ang gawin mo, laban mo to. You cannot remember, right? Pati siya. So, one at a time, halimbawa 30 minutes yung time blocking ninyo, umupo kayo. Di ba? Tuturuan kita anak ng reading. Tapos, tuturuan mo siya 5 letters. A, B, K, D, E. Halimbawa lang A, B, C, D yan, 5 na yan, tinuro mo. Imagine kung anong magrarambol-rambol yan sa utak niya. Mas maganda na wag natin mamadilin. Yes, there are 30 days, 20 days, 8 weeks, ganyan. Sometimes, we need to depend upon the capability of the child. Hindi tayo dapat magdidepende dun sa sistema or worksheets na nabili mo. Still pa rin nakadepende tayo dun sa bata kasi kailangan natin ng foundation. Mas maganda na hindi yung worksheets o yung workbook ang sinusunod, no? Sinusundan. Maganda siya as your basis. Pero ang dapat sinusundan natin yung kakayahan ng bata. So akin, 1 letter sound a day, pero kung kaya ng bata, lalo na kung nahirapan lang naman tapos grade 4 siya, is pwede ng 3 letters, 5 letters, grade 5. Kaya na dati na silang may experience doon or they are already parang sanay sila sa mga letters. Pero kung 2, 3 years old, 4, struggling yung mga yan, 1 letter muna, 1 letter sound. Next, until mag-blend kayo, this is very important na skill nila. Remember, reading is a skill. Just like you are learning a music instrument, halimbawa naggigitara, nagva-violin, or something na nag-arts. Reading is also para kang naguhulma hanggang maging perfect. Para mas maging effective yung foundation niya, huwag nating mamadalin as long as master niya. Ito lang iiwan ko sa inyo. Before kayo magturo ng letter names, is unahin muna po ang letter sounds para mas mabilis ang pagdudugtong niya ng one letter sound to another para makabasa na siya ng isang word. Because yun din yung dadaanan mo from one word to another word, to a sentence, to a phrase. At least, on your 5 days, alam niya na mag-blend. Huwag niyo nang tapusin lahat ng letter sounds. Ngayon, pag naturo nyo na yung letter sounds, nakapag-blend na rin kayo, out of that letter sounds na tinuro mo, yun na rin mismo yung tinuro mo na letter sounds, doon ka na magbuo ng word, natutunan niya yung blending, go, boom. Makakapagbasa na siya ng letters, ay ng words. And the next is magturo ka rin ng one-sight word na very easy is yung the, yung the, the, the dog, or the cat. Tapos, meron ka ng isang phrase. Until makabuo ka ng may naturo mo na yung I at saka S na sound is. The dog is. Kahit hindi kompleto, as long as nakakabasa siya. Until, pagtingin mo, okay na yung foundation niya sa sounds, then go with the letter names. Kasi itong mga letter names to, very effective naman siya sa mga alternatives, sa mga long sounds, mga A,
hindi natin siya babawalain. Pero in the start, in the step 1, we need to go with the with the sounds para mas okay, mas effective yung foundation. Or for us, parents, it's very easy. Reading lang yan. But for them, it's very hard. Effective pa rin. Pag nagturo tayo, always remember na hindi tayo magiging dinosaur, ipipilit sa utak nila. They are not bobo. They are not hindi magaling. But the way you teach them is very effective. You need to be calm so that yung pagpunta niya dun sa turo mo sa bata is, she will be calm. Pag kalmado ka, tanggap niya. I still remember my boss before, no, hindi ako sumama sa excursion, no, nagalit siya. Sige, tanggap natin, kamali natin. Nagalit siya. On the meeting dati, nandun ako, dun sa long table kasi, dun ako sa pinakadulo. And then, linagay niya ako sa harap. Until, syempre, kabado ako, galit siya, ramdam mo. Hanggang sa inuulit-ulit ko na lang yung sinasabi ko, takot. Ang nauuna nararamdaman ko, hindi yung sinasabi niya. Yung nararamdaman ko is yung takot. Ibig ko lang sabihin, in connection with that, is ramdam ng bata kung galit ka, nagmamadali ka, ramdam ng bata kung hindi ka okay. Palayo tayo, no? Basta unahin niyo muna ang letter sounds and then go with the letter names. It follows. Basta tapusin mo muna yung foundation. So, yun lang. See you on my next vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe on my video. And comment down below kung may gusto kayong ng mga topic about reading. Pwede nating itakal. So, see you po on my next vlog.